Yo mga kap, welcome back. Naku, maraming salamat po at nakabalik na naman kayo sa ating channel. Kapuntos page po, bumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon at gabi. Maganda po kayo lahat, magandang hapon po mula rito sa amin sa Chicago. Ayan, magkakape muna bago tayo mag-start. Initial reaction ko lang at ako po ay very happy at nanalo po ang Gilas Pilipinas sa naging laban kanina against China. Ayan, finally nakapanalo na rin tayo at napakaganda ng feeling, no guys. Lagay nyo sa comment box ko ano yung nakita nyo sa laro kanina. At alam ko ito palang yung initial reaction ko, pero mamaya magagawa tayo talaga ng commentary sa mga naging laban o ano yung naging palagay ko sa laban na ito. Jordan Clarkson of course scored a huge point of 34 points. Lahat sila, no, maganda yung pinakita. Renz Abando yung defense and rebounding. Kai Sotto sa kanyang mga offensive rebound, second chance point, no? We have AJ Edu on shot blocks, defense, playmaking, offense. Andyan po Dwight Ramos. Lahat po sila, no, nagbigay po ng contribution. So very bright yung future natin kung tutusin if it comes to Gilas Pilipinas, kasi yan po yung young core na talagang magpapatuloy ng ating Gilas, no? Kai Sotto, Renz Abando, and Dwight Ramos and AJ Edu. Sila po talaga yung parang nakikita kong pwedeng maging core ng team na ito. At hopefully in the future, no, makabuild tayo ng something around them na magre-represent. But anyway, this time we're gonna talk about the Gilas and their success on this game, kasi talagang napakaganda po talaga ng naging laro nila. Hindi lang po sa offense, no, dahil sa mga depensa nila nahirapan po ang China, and hindi nila binigyan na masyado ng pressure itong si Jordan Clarkson, kaya medyo malaya si Jordan Clarkson nakapag-shoot ng 3 points. At dapat na naintindihan na nila na mainit ang kamay ni Jordan Clarkson, pero parang baliwala lang, no. 5 sunod-sunod na 3 points lang naman ang pinaulan ni Jordan Clarkson sa third quarter. So talagang ibang klase ang eruption na nangyari sa ating arena, and very excited po talaga ang mga kababayan natin. They're very happy at alam nila na masaya silang uuwi sa kanilang mga tahanan. So sulit po yung binayad ng ating mga kababayan. Sulit din yung mga oras na ibinigay ng mga ating kababayan dito sa huling laro kung saan nanalo po ang Gilas. With Joe Reyes, I believe, no, na siya po ay bababa na dito bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Yan po ay malalaman natin sa mga susunod na araw. Yan po ang hiling ng mga fans, at of course yan din po ang hiling natin, no, na talagang sana magkaroon ng pagbabago dito sa Gilas Pilipinas. I mean, 4 loss and 1 win, not a realistic goal for Philippines, no. Talagang nakaka-disappoint talaga yung naging record natin, and not making to the second round. Talagang very upsetting po talaga, and of all the drama na nangyari dito sa Gilas, I think it's time for Chot Reyes to just give somebody else the job na makakapag-buklod lahat ng mga players at makakapag-prepare ng maayos, no? Mga kababayan ko, kung ano ang palagay nyong mabuti sa ating team, no, ilagay nyo po sa comment box ang inyong mga suwesyon, agam-agam, o yung inyong mga palagay nyong maaaring gawin o bilang ng SBP para po dito sa ating coaching staff, no? Sino pa talaga ang pwede natin kunin dyan sa susunod, at ilagay nyo lang po sa comment box. So yun lang muna po mga kap, no? Alam ko na it's a celebration for all of us. Ikatuwa po natin na tayo nanalo, and everybody had a great game against China today. So have a wonderful day everybody. God bless you all, and mabuhay ang Gilas Pilipinas. Bye bye.